Panalangin ko malabi rin. Jesus Christ, sana parusahan niyo si Marcos. Okay, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga subscriber ho dyan na laging nandirito po sa ating YouTube channel. Marami pong salamat sa inyong tiwala at suporta, sa inyong pag-comment na hindi talaga nawawala ang inyong mga pangalan ho dyan. No? Talagang ang inyong suporta ay tuloy-tuloy talaga. Hindi niyo ako pinabayaan, hindi niyo ako iniwan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyo, lalo na dyan sa lagi kong nakikita basta mga alam nyo na kung sino yung sa mga comment section natin dyan. Makunti man ang Diyos, medyo marami ang Diyos, nandyan ho lagi ang inyong pangalan, mga ma'am, mga sir. Basta hindi nyo ko pinabayaan sa ang lugar diha sa San Carlos, Pilar, Bohol. Maadjong adlaw ninyong tanan diha sa mga silingan, sa mga kaigsuunan, sa mga kaparyentihan. Amping mong tanan diha sa taga Bohol, ingon man diha sa tanan na tibok Pilipinas at sa kabuong mundo, kapwa OFW. Gawan lang natin reaction itong si Nanay ba na galit dito kay Bongbong Marcos na ito na i-vlog ko na rin to siya, si Nanay, noong talagang pinagdasal niya si Bongbong Marcos. At ito na naman ngayon, siguro mayroong nag-comment sa akin dito na kasamahan daw ho niya to sa mga nagrarally ho dyan. At talaga nga naman ang kanyang mga dalangin, ang kanyang pinagdadasal ay ito ba yung dahilan na bakit nagkalitsi-litsi talaga tong panggobyerno ni Bongbong Marcos gawa nitong sa mga ito kay Nanay na may edad na. At saka yung pinagsasabi talaga nito, talagang maano ka ba? Maano mo na tama naman talaga ang sinabi ni Nanay. Ito, panoorin natin yung video. BBM, wag bumaba ka na lang, Badong. Kasi hindi maganda yung ginagawa mo eh. Ilocano tayo. Sinamahan ka ni Sare, Unity. Ngayon, ipapa-impeach mo yung taong tumulong sa'yo. Magagalit ang Diyos sa'yo, isinusumpa ka ng Panginoon Diyos. Kasi, bakit mo tatalag daw rin yung tumulong sa'yo? Wala ka talagang delikesa. Traidor! Walang yaka talaga, Marcos. Panalangin ko malabi rin. Jesus Christ, sana parusahan niyo si Marcos. Wala nang utak niya. Ang taong sumama sa kanya, itinakwil niya, ipinakukulong pa niya. Si Duterte, pinakulong mo si Duterte, dinala mo sa dahig, sabi mo, hindi ka na naniniwala sa ICC. Bakit mo siya pinulong? Siya lang ang nagpalibing sa tatay mo! Sa bayani! Pagkatapos siyang kinalaban mo, ano ba? Ano ka na bang tao? Ano ka ba? Impacto? Hudas! Hudas ka, Marcos! God bless you! Sana mabuhay ka pa! Di ba? Sa galit niya, hindi niya talaga itinatago sa mga tao na nakapaligid sa kanya na ang galit niya kay Bongbong Marcos. Totoo ho yun. Nung sinabi niya na si Tatay Digong ang nagpalibing sa tatay ni Bongbong Marcos sa libingan ng mga bayani. Hanggang ngayon hindi nga ho yan naikwento ni Bongbong Marcos na mga sa gawa niyang galit dito sa mga Duterte. Buti pa si Amy Marcos. Kaya ito si Amy Marcos, hindi talaga niya pwedeng iwan ang mga Duterte gawa nitong nangyari itong nangyari din sa pamilya nila na nakabalik tong kapatid niya sa pagka-presidente, na ilibing yung tatay nila sa libingan ng mga bayani. Kung ating balikan nga naman, grabe naman talaga yung nila sa tatay nila. Ilang taon ho yun naka-frozen. Di ba? Mayroon nang nabalita nga ho yun na parang nagka-problema nga sila sa bayaran doon sa kuryente. Di ko lang matandaan masyado yun. Basta mayroong time na mayroong balita ho yun noon na parang nagkaroon sila ng problema noon para ma-maintain lang ho yung pagka-frozen dito sa bangkay ni tatay ni Bongbong Marcos. Ay, pasensya na.
At ito si nanay ngayon, ay nako, pinagdadasal niya sa Birhen Maria na sana daw parusahan si Bongbong Marcos. Tinawag niyang Judas si Bongbong Marcos. Nako po, pagka napanood ni Bongbong Marcos itong matanda na to na hindi talaga siya, parang hindi na naawa. Wala na, as in, wala na talaga. Kapwa Ilocano pa. Ilocana ho si nanay. Pero bakit ang puso niya nandun sa mga Duterte? Bakit itong si Bongbong Marcos, kung Ilocana ho si nanay, bakit ayaw niya kumampi kay Bongbong Marcos? Gawa nito, hindi siya bias. Di ba? Kasi nga kahit naman ako, sabi ko, nagawa ni Bongbong Marcos nga naman talaga to nung, yun lang naman. Ang titingnan natin yung paglabas din ng balita noon na si Imelda Marcos dapat hulihin, ikulong nung panahon ni Tatay Digong pa ho yun, na hindi pinakulong ni Tatay Digong, hindi pinahuli, hindi iserve ang warrant of arrest. Gawa nitong may edad na nga. Pero sa kasamaang palad nangyari kay Tatay Digong na sinabi nga ni nanay, di ba, pinadala dito sa Dahig. At ito, nagdusa ngayon ang matanda na dating Pangulo. Na, walang kaso pa. Wala siyang kaso, wala pang sentensya, pero nandyan na nakakulong na. Kung may awa man ang Bongbong Marcos na to, siguro naman, maisip niya yan na, ay nako nga naman, no? Ang mga Duterte nga naman talaga ang nagpalibing sa tatay ko na ilang taon yun na pinaglaban namin, ilang presidente ang dumaan, hindi ho nagawa talaga para mailibing sa libingan ng mga bayani ng gusto ng tatay nila na doon ilibing. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi nag-atubili ang dating Pangulo na ilibing ho yung kanilang tatay sa libingan ng mga bayani. Yun lang naman ang hiling kasi ni Bongbong, si Bongbong, puro ako Bongbong, yung tatay ni Bongbong Marcos. So, kung ganon, hindi ba inusig ng konsensya si Bongbong Marcos nito sa kay nanay? Nakakakilabot yung binibitawang salita ni nanay niya. So, sa politika ngayon sa Pilipinas, sa nangyari ngayon sa Pilipinas, ito ba yung dahilan na ang mga tao talaga na ayaw kay Bongbong Marcos? Pinagdasal na. Kung ayaw mo bumaba dyan, umalis dyan, di parusahan mo na. Yun ang sinabi ni nanay. Nakakilabot nga. Kung ganito ba, kung titingnan natin ngayon ang Pilipinas na, ang malas talaga sa nangyari ngayon sa Pilipinas kasi si Bongbong Marcos ang nagiging presidente. Tingnan na lang natin yung mga bilihin ngayon, ang mahal. Yung inflation rate, yung peso against sa dolyar, ang taas ngayon ng ang taas ngayon ng ng dolyar sa Pilipinas. Magkano ang nasa 61 pumalo. Record high Tapos yung inflation rate, record high na naman. Utang sa Pilipinas, nasa 18 trillion na. So, oh my God. Tapos, eto na naman ngayon, hindi pa tag-ulan. Bumabaha na ngayon sa Metro Manila. Bumabaha na sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ito na siguro yung pinagdadasal ni nanay. Na parusahan nyo tong si Bongbong Marcos. Kaya lang, nay, lahat na parusahan kagagawa nitong presidente na tong kaadik nito. Naapektuhan ang lahat ng mga tao, pero wala pa rin, didma pa rin siya dito. Tapos ngayon ang impeachment na naman, eto na naman may yung isinampang reklamo sa Supreme Court na dapat magpa-hair follicle siya, maglabas siya ng parang bulletin niya nung nagkasakit siya. Pipigilan na naman ng Office of the Solicitor General. Ano ba naman to si Bongbong Marcos? Lahat ba naman yan? Bakit kung wala siyang tinatago, bakit niya yan? Niya sa OSG na wag niyang yan. Wag niyang ilabas yan na Supreme Court. Pigilan namin ho yan. Kung wala siyang tinatago ibig sabihin nito, may tinatago talaga siya. Kung ganon, totoo, itong mga bintang talaga, hindi lang bintang
totoo talaga itong mga sinasabi dyan na ano ba, nag-ano talaga to siya, gumagamit talaga. Bakit pigilan mo? Kung talagang wala ka tinatago, sus, i-ano mo, ipalabas mo sa national TV para tapos din yung problema na yan. O, nakita natin kanina, ang balita kanina, grabe din ang pagtaas ng kanyang salin. Tapos ito kay BP Sara, ngayon ang hinahabol ng mga sa impeachment. Sus, halata na masyado eh. Halata na. Kaya nagkabuang-buang na ning Pilipinas karon ba? Asa kanidad ain tao ning nasura, no? Luoy na ang mga Pilipino. Na ay presyo sa gasolina per paliog. Di na paliog, lumus na mo oy. Wala na. Di, sa Pilipinas ra ang kwan ba? Nataranta ang mga tao diha nga perting taas ang presyo sa mga krudo sa gasolina. Kami diri okay raman. No, tumaas. Pero hindi kagaya ba sa Pilipinas na mukhang panic na. Nagpatubil na takasan ng sa gasolinahan. Kawawa ang gasolin boy. Kasi tinatakasan. Kaya isa rin talaga yan sa pamumuno nitong Bongbong Marcos. Hindi pa nag-umpisa yung tag-ulan. Yung sinabi may La Nina. Naku po, La Nina ha. So ibig sabihin niyang La Nina, ulan ng ulan yan. So hindi pa formal pumasok ang tag-ulan. Zone pa yan ang tag-ulan sa Pilipinas. Lalo pag may bagyo. Ayan na, nagparamdam na. Sana nga ma-open itong flood control ngayon sa issue dyan sa Senado. Kaya lang itong sa Senado ngayon, wala din. Kasi gusto talaga nila tanggalin din si Cayetano. Ewan ko saan talaga pupulutin. Ito na naman, Vice Presidente, na-impeach na sa House of Representatives. Nako, kawawa talaga. Puro kayo politika. Pero serbisyong totoo para sa tao, wala talaga. Hindi ko nakikita talaga yan. Ang pinipigilan talaga nito, ayaw talaga nilang paupuin itong si VP Sara talaga. Yan talagang hinaharangan nila. Kasi kapag umupo yan, hindi, automatic, marami talagang makukulong, marami talagang makakasuhan. Unang-una, itong si Bongbong Marcos talaga. Kaya, talaga niya na, hanggat maari, pigilan talaga tong impeachment na to na talagang i-impeach nila dito sa sa Senado. Kasi ayan na nakikita natin ngayon, mga senador, sinampahan na ng mga kaso. Yung mga kalyado ni VP Sara, kung sa kabila mayroong mga inisinampahan, wala. Tinatarget talaga itong Vice Presidente. So, ano kaya ang mangyayari talaga nito? Mukhang pagulo na ng pagulo talaga itong nangyari ngayon sa Pilipinas.